when the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate. Ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? 26. Mr. Witness, sagutin nyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. Diba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na inatter niya yun. Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Yes. Judge Alan, may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang Oh, you do not nire-refer, know. ang nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? Ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate. Ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no. So you do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O, kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I think it it up? should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa
sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung insofar as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Your Honor. Pwede ko pong ulitin. Your Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, may cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor, yung sinasabi kong may cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And by- the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi, no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So, magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and So, communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa paggisa ni Senator Alan Peter Cayetano kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok dito po sa ongoing pa rin pong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. At dito talagang masabi natin na ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano no. Iba pa rin talaga pag abogado yung nagko-question dito sa witness ng prosecution at tila bagay na lecturean pa no itong si Attorney Lutok ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya ang galing no ni Senator Alan Peter Cayetano talaga mga kabayan. Every time na siya yung magsasalita or mag-question dito sa witness ng prosecution ay nagkautal-utal no itong pagsagot ng witness nila mga kababayan. At having said that, meron po tayo nakikita ditong post din mga kababayan na yung NBI daw ngayon ay mag-iimbestiga or merong sinisilip no na imbestigahan itong sa SEA Games noong 2019. Ayan, so sinisilip na ng National Bureau of Investigation, NBI, ng umano'y irregularidad sa pondo para sa sports complex sa New Clark City sa Tarlac daw mga kababayan no, na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games. So ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon daw po silang nakarating sa ahensya tungkol sa bilyon-bilyong pisong pondo na hindi daw umano na liquidate. Ayan, yun po yung iimbestigahan daw mga kababayan no. Iniimbestigahan din ang allegation na may pribadong kumpanya or company na nakatanggap ng halos 10 billion pesos daw na walang bidding. At para po sa aking opinion dito mga kababayan, may naamoy po akong kakaiba dito no mga kababayan. At mukhang ililink nila ito kay Senator Alan Peter Cayetano kasi si Senator Alan Cayetano ang namuno nga dito sa SEA Games noong 2019 kasi siya yung dating secretary ng Department of Foreign Affairs. So at House Speaker, siya yung namuno no, siya yung in charge dito noong 2019 Southeast Asian Games. At si Senator Alan Cayetano ang dating itinilaga bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee or PHIS
JOC na siyang pangunahing pribadong entity na naatasang mag-organisa sa naturang palaro mga kababayan. Kaya dito naamoy ko na ikokonekta ito sa kay Senator Alan Peter Cayetano at worst ay kakasuhan nila ito mga kababayan no nang baka resulta na naman ito sa bagong plunder na naman para hindi makapagpiyansa para non-billable. So that is just based on my observation lang mga kababayan, based dito sa nangyayari kasi si Senator Alan Cayetano ay very vocal din dito no na talagang kinukomprontan niya itong mga witnesses ng prosecution at masyadong ginalingan ni Senator Alan Peter Cayetano itong kanyang mga pagtatanong, interrogate dito sa witness ng prosecution ay siguro no isa to sa paraan na nakikita nilang dapat ay mawala itong si Senator Alan Peter Cayetano dito sa impeachment trial mga kababayan para wala na masyadong mag-interoga no, mag-question dito sa mga witnesses na dadalhin o representa ng prosecution mga kababayan. So that is just based on my observation dito sa ongoing na impeachment trial laban kay VP Sara at worst ay para hindi makaboto no para dito sa impeachment verdict nila kay VP Sara mga kababayan kasi kailangan nga po nila ng 16 votes at ito na nga ang ginagawa nila no? According dito sa mga senador at mismong si Senator Alan Cayetano ay umamin dyan na may mga ganong moves no or mga sabi-sabi na gusto nilang bawasan yung threshold no ng mga numbers of senators na mag-convict no instead of 16 2/3 ay parang babaan daw nila yan mga kababayan. So ito po yung ating pangamba dito na baka meron naman silang kaso na ifa-file dito laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Probably itong plunder mga kababayan kasi we are talking about billions naman dito no. Sabi ng NBI mayroon daw mga billion daw dito na pondo na hindi daw na liquidate. So, yan pa lang, automatic, plunder agad yan mga kababayan. Ang ikaso nila para non-billable, para hindi makalabas si Senator Alan Peter Cayetano hanggang sa matapos itong impeachment mga kababayan at hindi siya makaboto. So, parang gadon yung pattern na nakikita natin no, as an observer, as an ordinary Filipino no, na parang mangyayari yung ginawa nila kay Senator Marcoleta na ginagawa nila ng plunder na kaso kahit na hindi naman daw dapat at dapat lahat ng mga nakatanggap ng mga donation ay kasuhan nila ng plunder pero si Marcoleta lang yung kailang kinasuhan ng plunder mga kababayan. So ganun yung ating nakikita dito no, parang nakakabahala no para sa aking opinion na itong iniimbestigahan daw ngayon ng NBI itong sa Southeast Asian Games no na ginamit nilang facility doon sa New Clark City sa Tarlac. At masabi nating napaka-successful no yung pag-organisa ni Senator Alan Cayetano noong 2019 SEA Games dahil ang Pilipinas ay ang nakakuha ng pinakamaraming gold medal no noong 2016 SEA Games at meron pong 149 na gold medal yung na-receive or nakuha ng Pilipinas nung time na iyon at diniklara or itinanghal na overall champion ang Pilipinas noong 2019 SEA Games or Southeast Asian Games mga kababayan. Kaya masabi natin it was very successful no yung SEA Games noong 2019 kasi tayo yung itinanghal na overall champion. Kaya yun nga no ang ating pinangangambahan na baka gumawa na naman ng ipinagbabawal na technique no itong mga kalaban ngayon at NBI na naman ang mag-imbestiga mga kababayan no parang natruma na tayo pagdating sa NBI. So ito mga kababayan kasi NBI rin po yung ginigisa ngayon or taga NBI din po itong ginigisa ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. So kayo na pong humusga mga kababayan. Ano po masabi dito sa investigasyon na umano ng NBI dito sa New Clark City patungkol doon sa SEA Games noong 2019 at itong paggisa ni Senator Alan Peter Cayetano sa taga NBI no na witness ng prosecution. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.